Bilis! May sunog! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Bakit nagalak ito? Hello, ito po yung 911. Nasunog po ang bahay namin. Punong usok ang bahay. Pumunta kayo agad. Bilisan ninyo. Lumabas muna kayo sa kwarto. Paparating na kami. Hindi kami makalabas. Bilisan ninyo. Taw, huwag kang matakot. Darating si Bao, baligtas tayo. Sagutin mo to. Sagutin mo ang tawag ko. Pepe, sagutin ang telepono. Mukhang nagtagumpay na tayo sa hinaharap. Sabay na tayong uminom. Magdiwang na tayo. Yunzen, ano ba nangyayari? Kuya, nasusunog ang bahay namin. Ako at si Taw-Taw. Nagkala kami sa kwarto. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, sabihin mo kay Pai-Fei. Nalagayin si ng mama at papa. Ano? Yunzen, hintayin mo ako. Paparating na ako. Taw-Taw! Taw-Taw! Huwag kang matakot. Ilalabas ka ni mama. Ililigtas ka ni mama. Pangako. Taw-Taw! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Buksan niyo! Patawad, Taw-Taw. Si mama. Hindi ka na ipagtanggol. May bahay na nasunog. Inaalam pa ng mga opisyal ang pinagmula ng sunog. May 2 taon na natagpuan ng walang malay. Hanggang ngayon, hindi pa sigurado ang kanilang ligtasan. Yunzen, patawad. Nahuli ako. Ito si Yunzen at si Taw-Taw. Ang aking mabait na anak na babae. Kaya ito ka na lang umalis. Paano mabubuhay si mama ngayon? Ma, ate, kasalanan ko ito. Hindi ko naalagaan na mabuti si Yunzen at Taw-Taw. May mukha ka pa magsalita. Bakit sila namatay? Si Sense at Taw-Taw. At ikaw wala nangyari. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Hindi na dapat ako nag-business trip. Hindi ko na dapat iniwan sila mag-ina. Kung mabubuhay lang sila ulit, handa ako mamatay kapalit nila. Narinig ko sa anak ninyo ay natrap sila sa sunog. Maaari ko bang tanungin kung saan kayo nang mangyari ang insidente? Ako, nung oras na yon, ako ay nasa business trip. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Wala na sila ngayon. At wala na rin sa isa ang buhay ko. Ay, Mr. C, huwag niyo pong isipin ng masama. Kailangan pa kayo ni na Madam Song at Mr. Song. Sila ay umasa pa rin sa inyo. Sa pagkakaalala ko, mayroon pa namang panganay na anak at pangalawang anak na babae ang pamilya Song. Anong panganay? Nakikitira lang siya sa pamilya Song. Isang outsider lang naman siya. Tungkol naman sa pangalawang anak na babae, balang araw, mag-aasawa rin siya. Ipapangako ko, aalagaan ko na mabuti ang mga magulang niya. Ako, si Si Bai-Fei, ay nanunumpa dito. Simula ngayon, para makaipon ng kabutihan para sa aking mag-ina. Naway sa langit. Maging maganda ang buhay nila. Nakakalangkot na sa mundong ito, ang mga nagmamahalan ay napagkiulay ng kamatayan. Sige na, pwede na kayo magsiuwi. Buti na lang, mabilis umikot ang utak mo. Tinulungan mo kong harapin ang mga reporter. Mas marami pa akong pwedeng gawin para sa'yo. Anong ginagawa nyo? Secretary Yao, halos nadapa siya, kaya inalalayan ko lang. Inalalayan ba o niyakap? Alam mo sa sarili mo ang totoo? Kinyan, alam kong matagal mo na akong kinakainisan. Pati pagsasalita mo, puro patama. Inaabangan mo ba talaga na ako at si Yunzen ay sabay mamatay sa sunog? Doon ka ba sasaya? Wala nang haharang sa'yo sa pagpapakita ang gilas mo sa harap ni na mama at papa. Gusto mong mamatay? Lumayo ka kay Yunzen. Huwag mong dungisan ang daan niya sa kabilang buhay. Ikaw! Si Bai-Fei, binabalaan kita. Mas mabuti na itong sunog talagang walang kinalaman sa'yo. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na impyerno sa lupa. Huwag mo ko pagbintangan! Ano bang tingin mo sa sarili mo para kausapin ako ng ganyan? Ha? Ulol! Yunzen,
Ang sunog na to, talaga bang aksidente? Hindi ko kaya paniwalaang umalis ka na. Si Si Baifei, sa harap mabait at sa likod ibang ugali. Isang masamang tao, ganun kabilis siya maghanap ng ibang babae. Nakikipaglandian na naman. Siguradong may kinalaman siya sa sunog. Sa wakas, natanggal ang malaking problema. Panahon na para magdiwang. Ano bang ipagdidiwang mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kin? Kapag may nakuha talaga siya, wala tayong mabuting kahihinatnan. Huwag kang mag-alala. Si Chinyan, isa lang siyang aso ng pamilya Song. Hindi siya makakagawan anumang gulo. Halika, huwag mong hayang magalit ka dahil sa mga taong walang halaga. May surprise ako para sa'yo. Anong sorpresa? Bye, Faye. Alam kong nawalan ka ng isang anak. Basta gusto mo kong pakasalan, anak ko ng gusto mo, ipapanganak ko para sa'yo. Lele, ang batang ito ngayon, hindi tamang panahon ng paglitaw niya. Paano kung... Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pala balak na pakasalan ako? Si Faye, paano ba naging hindi mo kapagseta si Tao Tao? At paano namatay ang dalawa? Hindi alam ng iba, pero ako, mali na sa akin. Tumigil ka! Papa! Toto, bakit ka na dito? Mr. C, hindi natin pwede ngayong masabi niya ito sa iba. Huminto ka! Taw-taw, Tawan mo ako! Masama ka, Papa! pasensya na Taw-taw. Huwag mong sisihin si Papa. Nakita mo mga bagay na hindi mo dapat makita. At ang bagay na ito, hindi pwedeng malaman ng mama mo! Taw-taw! Doktor, bakit po ang anak ko hindi na siya nakakapagsalita? Malaki ang posibilidad na na-trauma ito. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng gumaling sa loob ng ilang buwan o baka naman abutin ng ilang taon. Kailangan yung bigyan ng bata ng gabay sa emosyon. Ilang taon? Huwag ka mag-alala, Yunzen. Hahanap ako ng paraan para gumaling si Tao Tao. Huwag kang pati ang langit ay tumutulong sa akin. Lele, gusto maging mabait ka. Magiging iyo rin ang pagiging Mrs. C. Pero kapag magsalita ka pa ng walang ingat, pareho tayong mapapahamak. Eh hanggang kailan pa ako maghihintay? Kaya ko pang maghintay. Pero ang bata na sa tiyan ko, hindi na. Kahit sabihin ko, hindi mo rin maiintindihan. Maghintay ka na lang. Pagdating ng araw, hindi ka lang magiging Mrs. C. Pati mayamang ginang, magiging ikaw din. Sige na nga. May multo! Anong multo? Nag-iimbento ka na naman. Kanina, nakita ko talaga silang dalawa. Ewan ko sa'yo. Pag-epekto lang yan ng hormones kaya nag-hallucinate ka. Sige na. Huwag ka nang pumunta sa libing bukas. Baka masira mo pa ang plano ko. Pa, gusto ko ibenta ang shares ko sa kumpanya at sa pangalan nila Yunzen at Tao Tao. Magbubukas ako ng clothing company. Lahat ng kikitain ay para sa charity, para makaipon sila ng kabutihan. At saka, Tignan yung pagdadadramang yan. Pagkalit na yung Jen, iniisip mo na agad ang shares niya? May konsensya ka pa ba? ate, ikaw, bakit mo iniisip ang ganyan tungkol sa akin? Ang tunay na kamatayan ay hindi magpanaw, kundi ang makalimutan. Ang ginagawa ko, umaasa rin ako na mas maraming taong makakaalala kay Yunzen at Tao Tao ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Baife. Hindi natin dapat kalimutan si Yunzen at Tao Tao. Magpapag-ipon ng mabuting kapalaran para sa mga bata ay mabuti rin. Kayo. Huwag ka nang magsalita. Gagawin natin ang sinabi ni Baife. Mabuti kong asawa. Hindi ko inakalang patay ka na. Pero patuloy mo pa rin akong matutulungan kumita. Ang araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Sa libing ni Yunzen, abala ka rin ng ilang araw. Matapos ang lahat, mas maaga ka nang umuwi at magpahinga. Pa, ayos lang ako.
Basta si Yunzen at Tao Tao ay masaya sa kabilang mundo, wala nang pagsisisi sa puso ko. Anong nangyari? Fei, hindi pa napasin ng pulis ng kahit ano? Yung perang yon? Babayad ko sa iyo ang pera. Ang trabaho ng anak mo ay aayusin ko rin. Tandaan mo, may mga bagay na dapat manatiling lihim magpakailanman. Huwag ka nang tumawag sa akin. Alam na, Tita Peng. Huwag kang mag-alala. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa press lunch ng Zentao Clothing. Binabati namin si CEO sa paglista ng kumpanya. Pagkalipas ng isang taon, naalala mo pa ba ang pagsisimula ng tatak? Siyempre, naalala ko. Ito'y para sa akin. Itinatag para sa akin bigla ang namatay na asawa at anak. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa patuloy na suporta na nagbigay sa akin ng pagkakataon ngayong taon na maglingkod sa kapwa. Sana ang Zentao ay makita ng mas maraming tao. Pasensya na talaga. Medyo nawala ako sa sarili ko tuwing naisip ko sila. Hindi ko talaga maiwasang maluha ang aking mga mata. Kung may tanong pa kayo, malaya kayo magtanong. Sasagutin ko. Gusto kong itanong kay COC, sa nakaraang taon, nangal ka ba tungkol sa kanila? Narinig ko ng mata sila sa sunog. Sa iyong panaginip, ano bang itsura nila? Natakot ka ba? Pasensya na, wala na talagang palatandaan na buhay pa siya. Paano pwedeng may parehong mga mata? Kahit pati ang nunal sa mata ay pareho. Baka si Song Yunzen hindi pa talaga namatay. Ikaw COC, bakit hindi mo sinagot ang tanong ko? Hindi mo ba sila na panaginipan? O inaamin mo lang na natatakot ka? COC, nakasubaybay ang mga reporter. Ano bang kinakatakutan ko? Ang takot ko ay hindi sila lumitaw sa panaginip ko. Tingnan niyo to. Ang aking asawa at anak. Sa ganitong paraan lamang, nararamdaman ko na sila'y palaging nasa tabi ko. COC, masipag at may puso ka talaga. Diyos ko, napakatapat ni COC. Ang pagmamahal niya sa asawa at anak at talaga namang malalim. Buti na lang at nauna ako naglagay ng tattoo. Sino ba talagang babaeng ito? Lahat ng reporter, umalis na ba? Hindi pa ako nagmamadaling umalis. Gusto ko makipag-usap pa kay COC ng mas matagal. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi pwede. Hindi ka pwede maging siya! Bakit natakot ang gata sa COC? Sino ba ko sa palagay mo? Oras na para mapakilala ng maayos. Ako ay taga Yua Media News, reporter Yunsong. Kuya, mali ang tawag mo. Patay na si Song Yunzen. Ako na si Yunsong. Kinagagala kitang makilala. Yunsong! Oo. Ito ang aking press ID. Ang lamig ng sahig dito, kayang kitang itayo muna. Hindi na, kaya ko na mag-isa. Pasensya na COC. Mukha akong kilala mong tao. Anong relasyon ninyo? Bakit ka natatakot ng ganito? Wala. Kasi bigla ka lang lumitaw kanina. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Pasensya na talaga COC. Sa totoo lang, ngayong araw, gusto kitang kausapin tungkol sa isang collaboration. Pwede rin magkapit tayo sa isang cafe at mag-usap tungkol sa kolaborasyon. Pasensya na sa paghihintay COC. Medyo natagalan ako. Walang problema, Miss Yun. Mocha, ito ang specialty ng kape na ito. Pinili ko na para sa'yo nang hindi humingi ng permiso. Sana ay okay lang sa'yo. Si Faye, bakit mo ko binila ng mocha? Nakalimutan mo ba na hindi ko pwedeng kainin ng tsokolate? Pasensya na. Nagka-allergy na ako. Hindi ko iniisip ng problema yon. Salamat.
Salamat. Marahil narinig yun na tungkol sa amin sa Waming News. Nagbubukas ang kumain ng bagong larangan. Gusto namin gumawa ng news interviews sa pamamagitan ng livestream. Ngunit mula nang pumasok ako at nakitang balita ninyo, ang sunog na iyon ay nag-alis sa inyo ng asawa at anak. Napakabutal na realidad. Ngunit, nakabangon kayo agad at nagtatag ng brand para sa inyong pamilya, ginagawang kabutihan, katapangan at determinasyon, ang pagmamahal sa pamilya at sa kapwa. Tulad ng inyo ay siyang gusto kong i-interview. Mga taong may malaking puso. Talagang inspirasyon. CUC, nakikinig ba kayo? Anong tinitingnan nyo? Wala naman. Ito. Kumusta ang lasa ng kape? Miss Yun, ayos ka lang ba? Wala naman. Masarap ang mocha dito. Talaga ba? Mukhang ako lang talaga nag-iisip ng sobra. Naubos ko na rin kape. Ituloy na natin ang pag-uusap tungkol sa sinabi ko kanina. Sige. Magpatuloy ka. Alam ko naman na kumita kayo ng gamit ng pera ng patay para maipiyo ang kumpanya. Pero gusto niyo umangat pa at makapasok sa top 3 ng industriya. Ang pagsali sa aming live interview, malamang pinakamaino ng pagpili. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Medyo diretsyo lang talaga kung magsalita at bilang nasa industriya kami ng balita, medyo matalas ang panalita namin. Kung na-offend ko kayo, tapos puso kong humihingi ng paumanhin. CUC, huwag na kayong magtampo sa akin. Alam ko na sa pagpano ng asawa at anak ninyo, kayong pinakanasaktan at ang perang kinikita ninyo, lahat ay binibigay ninyo sa charity. At dahil sa kabutihan ninyo, kaya ko kayo napili bilang subject ng aking interview. Pag-iisipan ko pa. Sige. Hihintayin ko mga ng balitang mula sa inyo. Ayaw mo na bang mabuhay? Alam mo namang allergic ka sa tsokolate, pero ininom mo pa rin ang mocha. Kung ako lang na nabuhay, ang buhay kong ito ay para ipagganti si Tautau. Mama, Tautau, nakakapagsalita ka na. si Papa at si Tita yung nakita ko ng halikan. Tapos itinulak ako ni Papa pababa ng hagdan. Mama, huwag kang umiyak. Tautau! Bago ko uminom ng mocha, umiinom na ako ng gamot. Wala akong pangarap na mamatay. Ang pumatay kay Tautau, hindi pa napaparusahan. Hindi ko ay may mangyari sa akin. Kung ganun, anong balak mong gawin? Si Saibay Fei noon, nang nakaslab itulak si Tautau pababa. Hindi mo rin siya na nag-utos nito. Gagamit ang pagkataon ni Yonsong para lapitan si Saibay Fei pag nalaman ko ng katotohanan. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan niya. Mr. C, yung Miss Yun na yon, totoo siyang reporter ng Wami News Network. Galing siya sa ibang bansa at tungbuan na siyang empleyado. Bukod pa ron, ang Wami kamakailan may proyekto para sa live interview. Mr. C, may mungkahi ako. Ngayon ang kumpanya natin ay nasa tuktok ng kasikatan. Kung may media na tutulong at magpasiklab na palakihin muli ang dating issue, makakahakot tayo ng panibagong atensyon. Baka may pagkakataon pa na maging isa sa nangungunang 3 kumpanya sa industriya ng damit. Sige, kontakin mo si Miss Yun at dalhin siya dito sa kumpanya para pag-usapan ng detalyado. Opo. Boss, matagal ka na rin hindi pumupunta sa bahay ko. Ngayong gabi, gusto mo bang mag-relax muna? Anong ginagawa ninyo? Eh nako Miss Yao, hindi ka pwede pumasok. Eh talagang pasensya na Mr. C, hindi namin napigilan si Miss Yao. Pumunta ka muna sa baba. Opo. Ikaw na salbahe. Inagay ko pa si Vibe sa harap ko. Hindi ka ba matakot? Hindi ka naman may-ari dito. Akala mo ba kung sino ka? Akala mo ba kung anong halaga mo? Ikaw na salbahe. Tingnan natin kung malakas na ka pag masalita. Anong karapatan mo para tamaan ako? Ikaw! Si Baife, ikaw na walang konsensya. Hayop ka. Nakatingin ka lang mo sinasaktan ako, ha? Maniwala ka man o hindi. Ilalabas ko lang ng kalukuhan mo. Ipapakalat ko ang lahat. Tumigil ka! Ikaw, lumabas ka muna. Ikaw,
Ano na naman ang balak mo? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Nagkakahiya! Shay Baifei, ikaw na walang konsensya. Sa loob ng maraming taon, ilang bagay ang ginagawa ko para sa'yo. At kahit ngayon, wala akong pangalan, wala akong karapatan. Ako at ang anak ko ngayon, wala pa nga kahit resta ng pamilya. Sa bahay, kailangan ko bang tisang mama mo araw-araw? Ito bang magandang buhay na pinapangako mo noon? Sige na, ang ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko talaga. Tingnan mo, kakasimula lang umayos ng kumpanya. Ang dami kong bagay kailangan asikasuhin. Hindi mo ba ko pwedeng bawasan ng problema? Gusto mong hindi ma-stress? Tanggalin mo muna yung kabit mo. Kung hindi, ibubunyog ko lahat ang mga ginagawa mo. Lahat ng yun. Sige, susundin ko lahat. Isang empleyado lang naman yun. Tatanggalin ko agad siya. Ayan, ganyan dapat. Sige, umuwi ka na't alagaan ng bata. Huwag mong hayaang may makakita. Pagkiusap, talagang buong kausapin si Bossy. Kaya niya akong manatili. Magtatrabaho kong mabuti mula ngayon. Yan ang gusto ni Boss C. Wala rin ako magagawa. Ikaw kasi, nagalit mo ang taong hindi dapat galitin. Sige na. Ngayon, alam mo na kung sino may bahay dito. Umalis ka na. Miss Yao, tara na. Pinapahatid ka na ni Boss C sa bahay. Hello. Yung Miss Yao ba? Siya ba talaga asawa ng boss ninyo? Hindi ba naman tayo ng asawa at anak isang taon pa lang? Eh bakit yung bata sa kamay niya? Ang laki na. Actually, Nandito ka na pala, Miss Yun. Bakit hindi ka pa umaakyat? sige. Pag-usapan na natin ng tungkol sa magiging pagtutulungan natin. Sige. Pero bago yon, gusto ko munang magtanong tungkol sa nangyari kanina sa baba. Yung Miss Yao, siya bang iyong... Siya, kamag-anak ko siya sa malayong kamag-anakan. Kakapanganak pa lang ng bata, biglang namatay ang asawa. Kaya medyo mahirap ang buhay niya, isang uli lang ina. Kaya tumulong ang mama ko sa kanila. Ngayong araw, may bigla siyang kailangan sa akin. Kaya siya pumunta dito sa kumpanya para hanapin ako. Ah, ganun ba? Talaga naman si Mr. C ay isang taong may pusong mabuti at tapat sa kapwa. Miss Yun, sobra ng papuri mo. Pinsan ko lang yun. Kung kaya naming tumulong, tutulong kami. Mula sa kasinta naging pinsan, si Baifei. Talaga namang marunong ka magsinungaling. Si Mr. C ngayon ay nag-imbita sa akin, sigurado ka na ba? Tama, pumapayag na kung pumunta sa inyong livestream. Pero, kailangan kong malaman ng maaga magiging paksa ng interview. Walang problema. Maligayang pagtutulungan. Maligayang pagtutulungan. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Maligayang pagdating sa espesyal na livestream ng Wame. Ako ang inyong host, Yun Song. At sa tabi ko naman, ang ating paunang bisita para sa episode na ito. Kilala bilang negosyante mapagmahal sa kapwa, si Mr. Sei Baifei. Sei Baifei ay siyang lumitaw sa trahedya ng sunog kung saan walang asawa at anak niya para sa kanyang pamilya. Tinatag niya isang clothing brand at gumagawa ng charitable work. Sobrang maaalalahanin talaga siya. Tunay na papiro si Mr. C, mayroong 100,000 taon na nakasubaba sa livestream. Opisyal natin sisimula ang interview ngayong araw. Unang tanong, mula ng trahedya ng sunog, isang taon na nakalipas, may mga balita na si Mr. C ay malapit ang magpakasal muli at magkaroon ng anak. Sa gitna ng gabi, sa mga panaginip mo, hindi mo ba naramdaman pagkakasal sa asawa at anak mo? Ang tindi naman ang tanong ng host, nakakapagsalita ba siya ng maayos? Oo nga, siguradong sinadya niya lang. Walang pakundangan. Kalukuhan ang mga yan. Ikaw, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang balitang yan. Ang relasyon ko at ng yumaong asawa ko ay nasusulyapan ng langit at lupa. Kung hindi lang para sa kapakanan ni Yunzen at Tao-Tao, matagal ko na silang inaanap. At tungkol naman sa iyong mga binan, may problema ba kayo? Bakit pagkamatay ni Mrs. Song, hindi ka naman bumisita sa kanila? Natural lang na ilaan ko ang aking isip sa gawaing kawang-gawa. Ngunit sa pamilya ko, inalagaan ko rin naman sila. At saka, may mga bagay na hindi na kailangan ipagyabang. Tama! Yung mga anak na lagi lang sinasabi ang pagiging mapagkumbaba, yan ay palabas lang. Tamang sabi ni Mr. C, walang kamera sa paligid mo, kaya hindi makikita ng iba ang iyong ginawa. Nakakairita naman itong host, tama? Tinututok sa puso ng tao. Sige, salamat Mr. C sa iyong sagot. Ngayon naman, magpapatigil muna tayo saglit sa gitna ng interview. Tatanungin kita, bakit hindi mo sinusunod ang script ng mga tanong? Huwag kang mag-alala Mr. C, ginagawa ko lang ito para sa epekto ng livestream. At saka, maaari nitong alisin ang pagdududa ng mga tatungkol sa'yo. Pwede mong tinaan sales data ng kumpanya mo. Mr. C, ang sales ngayong gabi ay nakapag-record ng pinakamataas. Ano? Ano Mr. C, hindi ka pa naniniwala? Maganda na tayo, ipagpatuloy natin ang interview.
Baligay, pagbabalik sa ating livestream, ipagpatuloy natin ang interview. Mr. C, pag-usapan natin na medyo magana paksa. Nais kong malaman kung paano niya nakilala at mula si Mrs. Song noon. Paano kayo nagkaintindi at nagmamahalan? Ito, noong mga panahong iyon, ako isa pa lamang maliit na ahente noon. Siya ang aking kliyente. Kumusta Miss Song? Sa mga nakarang araw, ito ang nakita naming pinakamagandang unit ng bahay. Talagang maganda. Bukas natin pirma ng kontrata. Walang problema. Ganda! Sa ganitong oras, nag-iisa ka lang ba sa labas? Gusto mo bang sumama sa akin? Huwag kang lumapit. Tigilan mo yan! Anong balak mo? Mr. C, Huwag kang matakot, Miss Song. Sisikapin kong protektahan ka. Sige! Ikaw na pala at ginagambala mong mabuting plano ko. Kamatayan bang hinahanap mo? ingat ka! Tumawag na ko ng pulis! Mr. C, anong gagawin natin? Ang dami mong dugo. Huwag kang magalala. Mas masakit pa sa puso ko kaysa sa kamay ko. Tignan niyo to. Dahil sa peklat na ito, ipinagkatiwala sa akin ni Yunzun ang buong buhay niya. Pero sa huli, hindi ko siya naiprotektahan ng maayos. Bakit ang mga tao nagmamahalan ay kailangan magpakalayo sa mundo? Hindi ba't para sa pagpapakasal ito? Gusto ko lang ng lalaki na katulad ni Mr. C, mapagmahal, matapat at mabait. Ang kwento ni Mr. C, talagang nakakakilig, ngunit pagkatapos ng investigasyon, nalaman namin na pagkatapos ng insidente, binigyan niya ng pera ang lalaki na kasugat sa kanya. Anong tunay na motibo niya? Ngayon sa live, may bisita rin tayo, isa pang sangkot sa insidente hanggang member na si Awang upang ipaliwanag ang nangyari. Nagayang pagdating Awang. Umupo ka. Gusto kong itanong sa'yo, bakit nang sinugat mo si Mr. C? Hindi lang niya pinila magkipagsundo, binigyan ka pa niya ng pera. Ito ba'y para lamang upang mapasaya ang puso mo? Plano ba ni Mr. C ito noon? Miss Yun, huwag kang magkalat ng kwento. Noon, nais ko lang na hindi lumala ang problema. At kung pwede, patawarin mo ang tao. Mr. Fei, huwag mo na rin pahirapan ng lahat. Mr. Fei, kung hindi dahil sa kabutihang loob mo na nagbayad sa paggamot ng mama ko at tinulungan mo pa ako makahanap ng trabaho, marahil hindi na ako nabubuhay ngayon. Ano? Ikaw? Mama, para nakita ko na isang buhay na Buddha. Gaano kaya kabait ang isang lalaki na mamahal sa asawa niya? Karapat-dapat lang na may asawa siya. Ngayon, pupunta ko sa susunod na daang order. Ang mga dami sa brand niya, suportahan natin si Mr. C. Oo. Pero ang lahat ng yun ay nakaraan na. Miss Yun, salamat sa'yo. Dahil sa'yo, naabot ng kumpanya ang bagong record sa benta. Walang alam Mr. C. Kung hindi dahil sa kabutihang loob mo, paano kung makakamit ng ganitong pagkakataon para sa kabutihan? Hindi na nakakapagtaka kung bakit nawalang puso ni Mrs. C noon. Kaya ngayon, marami na center ang nakakagusto sa'yo. Tahimik nilang inihayag ang paghanga. Miss Yun, talaga ba? Tama. Ang kaibigan ko ay may ginawang swimming pool. Bukas, gusto mo bang subukan? Ang babaeng ito, kahit sa mga mata o sa likuran, parang kapareho ni Yunzen. Talaga bang pagkakataon lang ito? May marka ng paru-paro sa balikat ni Yunzen. Kung may marka rin siya, hindi na ito basta-bastang pagkakataon. Sige, magkita tayo bukas. Sige. Miss Yun, ang mga hiniling nyo, natapos ko na. Tingnan nyo, kailangan nyong ibigay ang pera sa akin. Miss Yun, ano bang ibig sabihin ito? Ang isang tulad mo, isang patutot na nanakaw sa nag-iisang babae, dapat lang sa isang madilim at walang liwanag na lugar, magmuni-muni ka. Hindi! Hindi! Bitawan niyo ako! Kumusta ng interview? Ayos naman. Si Sebay Faye, inibitahan niya ako ng lumangoy bukas. Siguro, gusto niya makita ang marka ko. Anong gagawin natin? Sa maikling panahon, wala kang oras para tanggalin ang marka. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Talaga bang kailangan mong gawin ito? Ayoko makita ka at lumapit sa taong basura na yon. Pwede naman natin gawin ng ibang paraan para imbestigahan siya. Si Sebay Faye ay maingat na mapanlikha. Kung hindi makuha ang tiwala niya, hindi posible makahanap ng ebidensya laban sa kanya. Pero, tungkol bukas, Huwag kang mag-alala kuya, aalagan kong sarili ko. sige. Basta babantayin kitang patago, tawagan mo lang ako.
Bakit hindi nakalanta ng balikat? Bye, Faye. Huwag kang masyadong halata. Gusto mo ba siya makita makabikini? Halika, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pag-uban ng damit ng babae, eksperto ako sa ganoon. Ano bang pinaplano niyo sa likod ko? Ano bang pwede planuhin? Pero Miss Yun, kakauwi mo lang galing abroad. Sobrang konserbatibo ng suot mo. Kahit swimsuit, hindi mo nga naisuot. Dongshen, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Wala namang masama sa pagsuot ng swimsuit, pero hindi ko alam, Mr. Shaw, may lakas ka bang magpasuot sa akin? Ano ba yan? Kung ikaw magsusuot din ako. Sige, Mr. Shaw. Ayos ba? Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Paano nga ba may buhay na muling bumabalik? Mr. Shaw, hindi ka pa ba magpapalit? Sige, magsusuot na ako. Ngayon, dapat itong maras ang pagdududa ni Sabay Faye. Miss Yun, pasensya na. Si Dongshan, hindi niya talaga alam ang hangganan niya. Medyo nagugutom na ako. Kung talagang nahihiya ka, bakit hindi mo ko ano yung kumain sa restaurant? Hindi naman sa ayaw kitang anyayahang kumain. Pero sa restaurant, kailangan pa natin magpa-reserve ng maaga, di ba? Walang problema, may membership ako. Tara na. Hindi ba itong bagong bag ng LV? Ang asawa ko, bawat buwan, binibigyan niya ako ng isang bag. Wala na siyang magagawa. Mas mayaman pa nga siya sa atin. Kilalang kilala kita ng mahigit sa kalahating taon, pero hindi ko alam kung sino ang sikat na asawa mo na sobrang mayaman. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Bakit mo pa tinatago ng ganito? May stress ka ba? Akong legal official na asawa niya. Baka nainggit lang kayo. Miss, bawal pumasok ang walang membership. May membership ang asawa ko. Kakapasok lang niya. Tawagan mo siya para bumaba at sunduin ka. Sumama siya sa ibang babae. Nandito ko para mahuli siya. Pintulutan kong pumasok. Pasensya na, wala kang membership. Hindi ka pwede pumasok. Maghihintay na lang ako dito. Hindi ako makapaniwala na kayong manatili doon magpakailanman. Narinig ko ng mga miyembro dito ay may mga taong may katayuan. Hindi ko alam, Miss Yun. Anong negosyo ng pamilya mo? Isa lang akong miyembro. Kung gusto mo, Mr. Faye, pwede rin kitang tulong para makakuha ng membership. Ang ama ko ay isang negosyante sa ibang bansa at may maraming resources sa bansa. Kung gusto mo lang, pwede rin kitang tulong makamit ang mataas mong posisyon. Salamat sa kabutihang loob mo, Miss Yun. Sa ngayon, gusto ko lang mag-ipon ng kabutihan para sa asawa at anak ko. Tungkol sa iba pang bagay, hindi ko masyadong iniisip. Matalino ka, Mr. Faye. Sigurado ako naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Walang problema. Uminom na lang tayo. Cheers. Baka si Yun Song ay gusto talaga ako. O baka may iba siyang layunin. Yung mga matag na tulad kay Song Yun Zen. Talaga bang coincidence lang ito? Miss Yun, hintayin mo muna ako. Magbabayad lang ako. Hindi na. Makaibigan ng ama ko at may-ari ng restaurant na to. Sige, kung ganon, sa pagkakataong ito, para nag-aalay ko ng bulaklak sa templo gamit ang bulaklak ng iba. Hindi masabi mo na wala kang membership dito. Bakit kaya nandito kasama mo ba ito? Mr. Faye, hindi ba ito yung pinsan mong namatayan ng asawa? Bakit siya nandito? Sinang sinasabi mong namatay ng asawa? Magkagatigil ko talaga sa akin. Miss Yun, pasensya na talaga. Pagkatapos mamatay ang asawa ng pinsan ko, medyo nagkaroon siya ng problema. Palagi niya akong inaalalang bilang asawa niya. Iuuwi ko muna siya. Babalik ako para humingi ng pasensya sa'yo. Wala akong sakit. Huwag ka na lang magsalita. Bitawan mo ko. Ikaw. Hindi ka pa kontento sa gulo? Iba si Yonsong kaysa sa ibang babae. Huwag ka manggulo na walang dahilan. Pinagpalit mo ko dahil sa kanya? Ano bang naiba sa kanya? Hindi ba't isang mistress na siya nag-aaga ng asawa ng iba? Mistress, Yaoli, binabalaan kita. Hindi pa ikaw ang Mrs. C. Hindi ka rin ba umakyat bilang mistress? At may mukha ka pang sabihang mistress ang iba? Ikaw! Nanganak ako dahil sa'yo! Kaya mo pwede gawin ito sa akin! Anak, sasabihin ko sa'yo, maraming babae sa labas na gusto magkanak para sa akin!
Ang mga ito, nakikipagkompetisyon sa akin para sa lalaki. Nagbigay ko ng sobra-sobra. Ang misis eh, ako lang dapat. Sino ka? Anong gusto mo? Ako to, Miss Yao. Ako si Mapping. Hindi ba sinabi ko sinawakang pumunta dito? Wala akong magawa. Kamakailan, may nag-iimbestiga sa akin. Sigurado na tugas ang nangyari noon. Mag-isip ka ng solusyon agad. Naintindihan ko. Umuwi ka na muna. Pagkatapos, pag-usapin ko si Baifei para agad kang ma-update. Umuwi ka na. Hindi kita hanapin. Huwag kang lumabas. Sige, ayusin niyo to agad. Sakto ang pangyayari na ito. Gusto kong malaman ni Baifei. Ako lang makatulong sa kanya na lutasin ang problema. Sigurado kung taga-Song ang may gawa nito. Bakit siya nandito? Hindi ba dapat pinalabas na siya sa bansa? Pero si Mapping ay naobserbahan na. Kaya ngayon, kung lumabas siya, medyo mapanganib pa rin. Pero may isa kong paraan para tuloy malutas ang problemang ito. Anong plano mo? Pero kailangan mo munang sumang-ayon pagkatapos magtagumpay pahintulutan mo kung bumalik sa trabaho sa kumpanya. Hindi ba nabigyan kita ng pera? Bakit nakatira ka pa rito sa ganitong lugar? Ibinigay ko ng pera sa anak ko. Ganitong maliit na lugar, hindi madaling matuklasan. Si Mapping, talagang iniingatan ng anak bilang kayamanan. Ngayon nandito ka. May naisip na ba kayo ng paraan? Ang paraan ay, ikaw ang papakilala sa sarili at pagka ng buong bagay na ito. Ano? Gusto mo talagang patayin ako? Ano? Gusto mo talagang patayin ako? Patagong ko bang kasalan para sa inyo? Hindi pwede yan! Hindi pwede yan! Mapping, hindi mo ba tinitingnan ng anak mo sa kanyang edukasyon at itsura kung hindi namin siya tinutulungan sa trabaho, makakalabas siya agad ng asawa at magkaroon ng anak? Sinasabi ko sa'yo, kung biglang may mangyari sa anak mo, magkakayabang kay asawa at anak tulad mo na nagtago sa lugar na ito, namuha ng may takot. At saka, ang apoy na ito, ikaw mismo nagpasimula. Hindi ka na makaligtas sa parusang kamatayan. At saka, meron ka pa napakaraming utang. Ang mga ito ay magiging pabigat lang sa anak mo. Sige, gagawin ko at ayon sa sinasabi ninyo. Pero, bago mo pakilala sa sarili, kailangan mo ipadala niyo sa anak ko ang isang halaga ng pera. At pagkatapos noon, ay agad yung padalang pamilya ng anak ko sa ibang bansa. Walang problema. Si Yunhoy nitong mga nakaraang taon ay palagi nagtatanong tungkol sa sunog noon. Sinabi niya sa akin, may nakita siyang isang babaeng nasa gitna ng edad. Itong larawan mula sa CCTV. Tingnan mo, kilala mo ba siya? Si Mapping, ang taong ito, si Baifei ng panahong iyon, ay pinili siya sa aming barangay bilang yaya. Ngunit, natandaan ko noon na siya tinanggal na sa trabaho. Mag-isip ka ng mabuti. Bakit nga ba siya natanggal? Mapping, kaya ko ba talaga mag-alaga ng bata? Hindi mo alam kung gaano kaya magpag-alaga ng bata. Kakapayan ko lang na ilang minuto. Ngayon umiyak ang bata. Ano na naman? Ha? Kanino ba itong bata? Hindi ganito lumaki. Ako nag-alaga ng bata. Mas may karanasan ako kasi sa'yo. Paano kung alam ko sino naglagay? Baka ikaw nalagay niyan. Baifei. Nang hindi ko pinakinggan si Baifei, tira siyang itinagal si Mapping. Posibleng dahil sa insidente ngayon ay nag-alala siya sa akin. Ngunit ang bagay na ito, kung makilalaman ba si Baifei, hindi ba ako sigurado? Ano nangyari? Si ate ba yon? Sabi ni Yunhoy, umamin na si Mapping. Halos kapareha ng sinabi mo. Dahil sa galit na tinanggal mo siya, kaya niya nagawa yun. Wala na daw kinilaman ng iba. Siya talaga? Dahil ang tinanggal ko siya, isa rin siyang ina. Paano niya na nagawa na pati si Tao Tao ay hindi niya pinatawad? May malinaw na direksyon ng kaso. Kailangan mo mong pagkatatag. Bibigyan tayo ng hustisya ng batas. Talaga ba? Ang walang kinlaman si Baifei?
Pupunta ko sa kanya. Ito na kumpanya ng Zentao. Sa susunod, alamin natin ang kanyang totoong opinyon. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi mo natatanggap si Mr. C ng bisita. Kami mga reporter ng Chinese media. Please, papasokin niyo kami. Anong gulong ito? Hindi ko pinapansin kung taga saan ka. Kung hindi pwede pumasok, hindi pwede. Hindi ba itong pinsan niyang babae? Bakit hindi siya nagpapagaling sa bahay? At ngayon ay nagtatrabaho sa kumpanya? Kulang ba sa to ang kumpanya ni Mr. C? Anong sinasabi mo? Tumahimik ka! Ayaw mo paliwanag ni Mr. C? Ito ba may kinilam sa malaking sunog? May kinalaman ba ito? O gusto mo lang protektahan si Mapping? Mr. C! O gusto mo lang protektahan si Mapping? Mr. C! Miss Yun! Hindi sa ayaw ko sumagot, kundi hinihintay ko lang yung interview. Dahil sa Wame, ito ang pinakamalaking media sa ating lungsod at dito ako magpapahayag sa aking totoong saloobin. Una, gusto kong pasalamatan si Mr. C sa tiwala niya. Pangalawa, gusto kong itanong anong opinion ninyo tungkol sa kasong pagtatangka ng sunog ni Mapping. Narinig ko, taga parang lugar kayo. Pipilit mo ba siyang pakitungan ng maayos? Nang malaman kong umamin na si Mapping, nang unang sandali, agad akong tumawag sa mga biyanan ko mag-asawa. Umiiyak silang nakikiusap sa akin na ipaghiganti ko si Xiao Zhen at ang parusaan ang gumawa ng kasamaan para matahimik ang kaluluwa ng asawa at anak ko sa langit. Ang parusaang kamatayan ay nararapat lang sa kanya! Hindi ko siya kailanman patatawarin. Ang tanging nais ko lang ay ang pumatay sa aking mag-ina magbayad gamit ang sariling buhay! Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Ako pumili ng maling yaya. Ako ang dahilan. Ako mismo nakapinsala sa kanila. Mahal ko. Anak. Nahanap na siya na rin. Narinig niyo ba ito sa langit? Isang magandang balita. Talaga bang wala siyang alam? Mr. C, tingnan mo. Ang video ng interview ay sumikat sa internet. Lahat ay nakikiramay at naawa sa inyo. Modela kayo ng mag-asawa sa buong bansa. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa pamilyang Song. Aba. Pa. Anong ginagawa mo? Hindi ka na bumibisita. Ngayon, pagdating mo ay naiinis na kami. Ma, aaminin ko pagkakamali ko. Dati natatakot ako masaktan kayo, kaya hindi ko kayo ginulo. Hindi ko akalain na si Mapping pala ang salarin. Ako ang nagdala ng panganib sa loob ng bahay. Patayin niyo na lang ako! Iho, bumangon ka na. Ito, hindi mo kasalanan. Basta ang salarin ay maparusahan na nararapat. Iyon na lang mahalaga. Ano pa bang silbi ng pagtatalo kung sino ang tama o mali? Wala naman. Si Yunzen at Tao Tao ay hindi na maibabalik. Mula ngayon, mas susuportahan ko na kayo na mabuti. Mr. C, ayos na! Pagkatapos mailagay ang iyong larawan, ang mga netizens hindi lang naiinis kay Mapping, kundi nakikiramay at nagbibigay ng suporta sa inyo. At marami rin mga kasosyo ang natutuwa. Tumawag at kusang pumupunta para magipagtulungan. Handa sila sa pinakamataas na presyo sa merkado para bumili ng ating mga damit. Ang telepono ng sales department ay sumasabog sa tawag. Magaling. Ipagbigay alam sa operations department at maglungsad ng panibagong kumpanya. Opo. Kuya, Yunsong, bakit ka nandito? Umupo ka muna. kuya, napag-isipan ko na may kakaiba sa pangyayaring ito. Nagtago si Mapping ng 1 taon. Bakit ngayon pala siya lumabas para umamin? Marahil dahil si Yunho ay patuloy nagsisiyasat sa kaso doon. Natakot siya dahil may konsensya siya. Kuya, alamin mo na tungkol sa pamilya niya. Sige, Uuwi muna ako. Kapag may balita, paalam mo agad sa akin. teka. May isang bagay ko na gustong sabihin sa'yo. Simula nang harapin ni si Baifeng ang mga magulang natin, palagi silang ginagampalan ng mga reporter na ospital na si Mama dahil sa galit. Malinaw na palabas lang ng ginagawa ni si Beifei. Pinagsamantala niyang mga magulang natin. Hindi pwede. Pupunta ko parating na si Mama at Papa. Mag-ingat ka! Salamat. Yunzen? Ikaw ba si Yunzen? Dumating ka para makita si Mama. Yunzen, huwag kang umalis. Ayaw mo na makita ka ni Mama.
Tita, nagkakamali ka. Hindi ako yung anak. Nagkamali ako. Ayos lang. Magpahinga ka muna. Kapatid, ikaw ba yan? Kamukha lang niya si Yunzen. Nagkamali rin ako kanina. Pasensya na. Alis muna ako. Sandali. Sandali. Nakita ba ako ng ate ko? Ano po? Sa'yo ba to? Reporter ka rin pala na nag-i-interview. Bibigyan ko kayo ng babala. Huwag niyo na istrobe ng pamilya ko o papahabayan ko ang inyong pananagutan sa batas. Pasensya na. Hindi na ako babalik. Alagaan mo na lang si tita. Sandali! Sabi ng mama ko, ikaw ang tumulang sa kanya. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Pwede ba tayo magpalitan ng number? Sobrang gusto ka ng mama ko. Kung maaari sa susunod, pwede ka ba pumunta paminsan-minsan para makita siya? Sige. Tao-tao. Yung pumatay sa'yo, ipapapatupad na ng parusang kamatayan. Kahit mamatay siya, ano na ba? Hindi ka na makakabalik. Ang sakit ang puso ni mama. Baka kasi, hindi ko na dapat siya tinanggal. Kung hindi ko siya tinanggal, hindi ka sana namatay. Hindi sana mangyayari lahat ng ito. Ako nagkasala sa iyo, anak. Tao-tao, ako nagkasala sa iyo. Yunzen, hindi tunay na salarin si Mapping. Natuklasan ko ang bagong ebidensya. Sinuri ko. Yung nag-remit kamakailan, nagkaroon siya ng kontak kay Yaoli. Hindi ito maaaring aksidente lang. Kung ganito, hindi ko talaga napagbintangan ng mali si Saybay-Faye. Kung hindi lang sa kanya na nag-connect sa kanila, hindi makikilala ni Yoli si Mapping kahit sinasakyan ng dalawang utak. Parehas lang pumatay kay Tao-Tao. Hindi ko pala lampasin kahit isa sa kanila. Pero wala tayong direktang ebidensya para mapatunayan na may kinalaman sila sa sunog para sa mga pulis. Ayos lang. Basta magpatula kung lumapit sa kanya, mahalap ko ng kanyang kahinaan. Yunzen, maaari kitang tulungan. Kuya, sobra ng tulong mo sa akin. Makasari at uso si Saybay-Faye. Ayaw kong madamay ka pa. Dahil ako ang kuya mo. Itong nararapat kong gawin. Pero tayo, walang dugo ang nag-uumay sa atin. Hindi ko pwedeng laging umaasa sa'yo. Yunzen, sa totoo lang, Kuya yan. sinong pumayag na pumasok ka? Mr. Kin, si Miss Lin ay nagdala ng pagkain. Hindi ko siya mapigilan. Kuya yan. Binigyan kita ng pagkain na bakit lagi mo ko hindi pinapansin? Bakit nandito ka na naman? Aalis muna ako. Ano bang relasyon mo kay Kuya yan? Lumayo ka. Umuwi ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Bye, Faye. Salamat sa pinaghirapan mo. Uminom ka ng kape. Magpahinga ka muna. Tamang-tamang dating mo. Gamitin mo ang Weibo ko. Mag-post ka ng anunsyo at sabihin mo na nahuli na at napanagot na ang salarin. At gusto ko sa libingan, magdaos ng isang pamamaalam. Kung nais ng mga fans, sana magdala sila ng isang puting bulaklak para ibigay sa kanila. Isang taon na nakalipas, bakit ka pa gagastos para sa memorial? Hindi ka pa ba nakakamove on doon sa mag-ina? Akala mo ba talaga para lalahanin ko sila? Ang totoo, para patuloy na tumaas ang atensyon ng kasong ito. Para kumita pa tayo ng mas malaki. Ganon pala. Talagang matalino ka. Nahuli na ang salarin. Nakita niyo ba to? Nakikita niyo ba to? Ang araw na ito, matagal ko nang hinihintay. Senyon, Tao-Tao, bakit niyo ko iniwang mag-isa sa mundong ito? Laban lang! Mamuhay ka ng mabuti! Ang masamang yaya na parusahan na. Dapat lang na sa impyerno siya mapunta. Kulang pang death penalty sa kanya. Mr. C, laban lang. Manguhay ka ng mabuti para sa kanila. Maraming salamat sa pagpunta niyo ngayon. Ang nais ko, naipin niyo sa itaas ang lahat ng social accounts ko. Una, para sabay nating alalahanin ang aking mag-ina. Pangalawa, para maudyakan ko, para tulungan ang mga biktima na tulad ng aking asawa at anak. Pwede ba? Oo! Pwede! Bilang pasasalamat sa lipunan, napagpasyahan ko na sa pangalan ng aking asawa at anak, magbibigay ko ng pondo para magpatayo ng paaralan. Sana lahat, susuportahan niyo ako! Suporta kami! Suporta kami! Suporta kami! Suporta kami! Sana lahat,
Susuportahan niyo ako! Suporta kami! Suporta kami! Suporta kami! Ang basta na si Sibay Faye. Pumunta ba siya para gulo si Tao-Tao? Ginamit niyang pangalan namin ni Tao-Tao para lilangan ang lahat. Ang sama ng loob niya. Kung ganun, huwag mo na yung pansinin. Nakakasakit lang yan sa'yo. Tungkol naman kay Shibay Faye, hayaan mo muna siya magyabang. Pag nakuha na natin ang matibay na ebidensya, doon na siya mapapahamak. Tama. Gagawin ko na para pagsisihan niya. Masyadong magulong emosyon mo ngayon. Hindi ka pa dapat humarap kay Shibay Faye. Kapag may napansin siya, delikado ka. Pero kailangan may gawin ako. Kung hindi, hindi ko maharap si Tao-Tao. Sige, ano man ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Sabay nating ilantad lahat ng kasalanan ni Shibay Faye. Pai Faye, matalino ka talaga. Ngayon, may dahilan na para sa donasyon, ang perang galing sa mga tao, otomatikong mapupunta sa bulsa natin. Pero, ang lokasyon ng paralan, medyo kakaiba. May espesyal na ibig sabihin ba ito? Yun ang hindi mo naiintindihan. Pinatingnan ko na ito sa isang eksperto. Basta may tayo ang lahat ng mga paralang ito, doon lang talaga ako makakampante. Tao-Tao, nandito si Mama para makita ka. Huwag kang mag-alala. Kahit isiguro ko pang buhay kong ito, hindi ko na hayang sa samang taong yun na gamitin ka pa. Kung tutusin, nandito naman ako. Hindi mo kailangan mahirapan ng ganito. Kuya, bakit ka nandito? Pumunta ako sa bahay niyo at wala ka doon. Kaya iniisip ko siguradong nandito ka. Bakit isinusuot mo pa yan sa akin? Hindi naman. Isuot mo na lang. Dati, ganito naman palagi, hindi ba? Noon kasi, umuulan. Palagi kasi akong makakalimutin. At ikaw naman, laging walang payong. Kaya, ginagamit ko palagi ang damit ng pangtakip. Sana makabalik tayo sa dati. Pero kuya, isang taon na lumipas. Ang dami mo na naitulong sa akin. Pero ako, wala man lang akong maibalik. Sino nagsabing wala kang nagawa para sa akin? Kung hindi mo lang ako iniligtas noon, baka matagal na akong patay. Sino siya? Siya si Kuya Kim yan. Ito pala siya. Pagkalugi ng papa niya, nagpakamatay ang mama niya. Wala na rin siyang matutuluyan. Hindi ko inakalang pupunta siya sa bahay natin. Hayaan na lang natin tumira si Kuya Kim yan dito sa atin. Gusto ko si Kuya Kim yan. Kung wala tayong pahintulot ng pamilya niya, hindi natin pwedeng ampunin siya. Gawin na lang natin ang foster care. Yay! Kuya Kim yan! Pwede ka na tumira sa bahay namin! Kaya mula noon, napagpasya ko na sa puso ko na poprotektahan kita habang buhay. Oo nga pala kuya. Kapag pumupunta ko para hanapin ka, palagi kong nasasalubong yung si Miss Lynn. Ano bang relasyon ninyo? Huwag ka magkamali sa amin dalawa. Ako at siya, nakakilala kami sa racetrack. Kaibigan ko ang kuya niya, may ilang negosyo rin kami. Nang makita niyang natalo ko ang kuya niya sa karera, kumapit na siya sa akin. Pero kuya, medyo may edad ka na rin. Dapat maghanap ko na ng girlfriend. Hindi ako nagmamadali, pagkatapos mo na lang makaganti. Kaya ka ba pumunta ngayon para pag-usapan kung paano labanan sina Sibay Faye at Yao Li? Kung gusto mong gumanti sa kanila, pwede mong simulan sa pagwasak ng relasyon nila. Ganun din ang iniisip ko. Hintayin natin mag-away sila hanggang para sila mapuruhan. Tapos isa-isayin ko silang pabagsakin. Miss Yun, matagal-tagal na rin simula nung huli kang pumunta. Hindi ba dahil sumikat bigla si Mr. C at tumas ng musang stock price ng kumpanya kaya ka nang galing para bumate? Oo nga, dahil na rin sa tulong mo, Miss Yun. Ang lagay ni Miss Yao ay parang stable na. Oo nga, salamat sa pag-alala, Miss Yun. Noon, medyo nagkasakit ako. Talagang nakakahiya. Walang problema. Siyempre, hindi naman ako makikipag-away sa isang pasyente. Mr. C, ang pagpunta ko ngayon ay dahil gusto ko ipagkilala sa iyo ang isang magandang negosyo. Hindi ko alam kung narinig mo bang pangalan Fanping. Yung tao na tinatawag na haligi ng industriya ng fashion, si Fang Ping. Tama, siya nga. Ngayon naghahanap siya sa loob ng bansa ng partner tatak ng damit. Siya ang nangunguna sa high foreign trade brands. Kung makuha mo kontrata niya, ang brand mo, sigurado makakalabas agad sa international market. Miss Yun, ibig sabihin nito tutulungan mo kung makonekta sa kanya? Siyempre, walang problema yon. Pero hindi naman ako nasa industriya na yan. Kailangan mo pa rin pag-isipan ng mabuti. Siyempre naman. Ang kailangan ko lang ay ang tulong ni Miss Yun. Kapag naging maayos ang lahat, magbibigay ko ng malaking pasasalamat. Kung ganoon, mauna na ako. Mag-ingat ka. Pai Faye, ako nang bala sa trabahong ito. Gagawin ko ito ng maayos.
Si Yunsen na babaeng yun, hindi ba isa lang siyang magandang mukha na may konting connection? Ipapakita ko kay Baifei kung sino ba talagang pinakamalaga sa kanya. Sige. Ang kontratang ito, ipagkakatiwala ko sa'yo. Pero wag na wag mong sisirain ito. Relax, kaya ko to. Sigurado mong kukuha ang kasunduan. Miss Yao, ikinalulugod kita makilala. Hindi ko akalain na ganito ka pala kaganda. Mr. Fang, huwag mo na akong bulahin. Marami na akong nakilalang magaganda. Pero kagaya ni Miss Yao, matamis magsalita at napakaganda ng katawan. Isang tunay na diyosa. Bihira lang yan. Mr. Fang. Sandali, sasagutin ko lang ang tawag. Kumusta ng usapan? Malapit na. Tatawagin kita mamaya. Chinecheck ka ba? Ng boss mo o asawa mo? Siyempre, boss ko. Mr. Fang, sa mga papuri mo, nakalimutan ko to ang totoong pakay ko. Ngayon, pag-usapan natin ang kontrata. Bakit hindi mamayang gabi na lang? Pag-usapan natin na mas detalyado.